May kat sa paghanas sa pagkamatarong agud nga ang tawo sang Dios mahimpit kag nga masangkapan nga sa tagsa kamaayo buhat. Ang bugpos nga kasulatan ginbugna sang Dios kag mapuslanon sa pagpanudlo, sa pagsabdong, sa pagsaway, sa paghanas, sa pagkamatarong, agud nga ang tawo sang Dios mahimpit nga masangkapan nga sa tagsa kamaayong buhat. So let us listen to the Word of God, our key verse, 1 Timothy 1:7. Unang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7, nga nagahandong sa pagkamanunudlo sang kasubuan, bisan wala sila makahangop sa ginasiling nila ungkon sa mga butang nga ila ginapamatud-an. Okay, salamat. So pamati kita sa pulong sa Dios, magatuon mga kauturan about sa paghanas agud nga kita masukluban sa pagkamatarong, agud nga ang tao sang Dios mahimpit nga masangkapan nga sa tagsa kamaayong buhat, that the man of God may be perfect, the rolling furnace unto all good works. So siling diri sa verse 15, let us focusing in verse 15 mga kauturan. Siling diri hambal ni Timoteo, ginhambal ni Apostol Pablo kay Timoteo rather, nga halin pa sa iya nga pagkabata. Halin pa sa iya nga pagkabata. Since sa iya nga age of account, lapot nga makahangop na siya, remind siya ni Apostol Pablo nga iya nga mentor o master, teacher, apostle, bishop, pastor ito. Kasi Timoteo naging successor ini siya ni Apostol Pablo kag gina-train maayo, gina-educate, gina-nurture sa pulong sa Dios. Bangod siya ang magabulos sa panahon nga kwaon na siya sa Ginoo, si Apostol Pablo, may magabulos sa iyang puluhaton. Just like me, kung kwaon man kita sa Ginoo, may magabulos naman sa akon nga mag-lead sa inyo bilang isang general overseer nga naga-oversee sa inyo nga mga kalag. Yung kung nagaliko kamo sa wala, kung sa tuo, di na kamo going straight sa inyong pagmalagad sa Ginoo, may nagasaway sa inyo, may naga-instruct sa inyo, may naga-teach sa inyo mga kauturan, agad hindi ka mo ma-receive, wala sa misconception, hindi ka mo ma-mislead sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Bangod, mayara ka mo guider, mayara ka mo shepherd, pastor, na nag-guide sa inyo until such time sa pagbalik sa atong Ginoo, masakwan ka mo mga faithful kag nagahimok sa tagsa ka mga hilipoton ayon sa katuyuan sa aton Ginoo. So si Apostol Pablo miara siya nga gina-train ang ngalan si Timoteo, kag iya ginhambalan si Timoteo nga halin pagali sa iya nga pagkabata since the beginning from his childhood. Pakalo na siya ni Apostol Pablo nga ang Holy Books o kung ang balaan ng mga kasulatan kay ang ining Bible na compiled ini siya sa 66 kabilog ng mga libro, kag divide ini siya sa duwa, ang Old Testament kag New Testament. May mga books dira, 39 books sa Old Testament, kag sa New Testament there are 27 books. So the total of
66 books. So na-compile din siya ang tanan ng mga books. Gitawag ini siya nga Bible sa English term. Pero sa Hebrew and Greek, gitawag siya nga Biblos, which means books, mga libro. So kung magsiling kita Bible, mga libro, mga kauturan. So ining mga libro, gitawag ni Apostol Pablo ng mga balaan ng mga libro. Amen? Amen. Nga nagkapaalam, siling niya kay Timoteo, nagkapaalam, halimpas sa imong mga pagkabata, knowing that the holy books which is able to make you wise. So ang pulong sa Dios, wala ini siya nagapamango sa tao, tandaan tani, nagapaalam. So kung nagatuon kita, kinapikar nato ang pulong sa Dios sa aton kinabuhi, wala kita makauturan na kulangan sa kaalam, kundi napunaan kita sa kaalam sa Diyos. Ang advice ni Apostle James sa 1:5, sinigandara, if anyone lack wisdom, let him ask of God, because God is able to give us sa mga tao nga nagapangayo sa kaalam, pag-ibalo. Pagpon kita, nakulangan sa kaalam, through prayer, nag-ask kita si Ginoo, hindi lang sa pagpangamuyo, kundi sa mga pagpuon man kasi niya sa Pablo, sa kay Timoteo, sa 2 Timothy 3:15, study to show thyself approved unto God. The church workers who does not to be ashamed by dividing the word of truth. So study to show thyself. Jesus Christ ang hambal ng God sa Matthew chapter 11, verse 29, 30, 31. Isa dara ang inihambal niya sila niya, come unto me, all of you who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me. So isa nagsiling, I learn of you, but he said, you'll learn of me. So magtuon kita sa iya, hindi ang Diyos magtuon sa aton, hindi kita magtuon sa iya. So sinabi sa Pablo, magtuon kita, study to show thyself. So while nag-pray kita sa Diyos na nagapangayo sa kaalam, we must to study the Word of God. So may mga tao na nag-pray, Lord, kayo ko kaalam, nag-ibalo, pero wala sila gatuon. Nga man tao nga nagatuon sa pulong sa Diyos, pero wala man sila kapangamuyo at tagaan sila sa alam. Nga kung basahon nato ni, hindi pag i-open wide sa Diyos ang ating understanding, hindi nato ini mahampan, masaktan ang pulong sa Ginoo. Bangod ang ini nga libro, gitawag siya nga the Word of God. So kung pulong ini sa Diyos, hindi ini siya basta-basta mahampan sa ordinaryo nga tao. Not unless kung tagaan kita sa bugay, nabuksan sa Diyos ang aton understanding, kagdara natin mahampan ang pulong sa Diyos. So, silingdra sa katao sa Diyos na si Felipe, na iya nga na-meet up dara, ang isa ka Eunuko. Yung basa sa Book of Acts chapter 8 verse 30 to 31 sa ilang conversation na duha ng Eunuko, isa ina siya ka servant sa queen sa Ethiopia kag nagkadto sa Jerusalem kag nag-worship. Right after sa iyang worship, balik siya sa iyang nga place sa Ethiopia. Ang Diyos nagpadala sa iya manulunda kay Philip na i-meet up mo ang ining tao pag matagaan sa kaluwasan, mga kauturan na makaangkon sa bautismo sa ngalan ni Jesus Christ. Kag manulunda sa Diyos amo ang nag-guide sa iya, naghatag instruction kundi nga dalan na mag-agi siya. Para shortcut at ma-meet up iya mga kauturan ang ining taong Eunuko. So siling dira sang nag-istoryahanay na sila sa Kangga, nabatian niya nga nagabasa ang Eunuko, naging pamangkot niya dira. Please read in the
book of Acts chapter 8 verse 30 to 31. Mga binuhatan Kapitulo 8, versikulo 30 pakadto sa 31. Gani si Felipe nagdalagan sa iya, kag nabatian siya nga nagabasa kay Isaias, nga manalatna kag nagpamangkot. Nakahangop ka bala sang imo ginabasa? Kag nagsiling siya, paano bala nga pagkahangop ko kung walay isa nga magtuytoy sa akon? Kag nagpangabay siya kay Felipe nga magsakay kag maglingkod ukod sa iya. So, uning question ni Felipe, do you understand what thou readest? Linga, except kung may tao nga mag-ambal sa akon mag-explica. So may tao nga nagabasa, pero wala niya mahangpan ang ginabasa niya. Sa verse na ton, 1 Timothy 1:7, may mga tao nga naghahandom nga mga manunudlo sang kasuguan, kag nagapamatuod pa. Bisan sa mga puta nga wala nila mahangpan. So may mga tao nga nagabasa dali sa mga pulong sa Ginoo, pero hindi nila mahangpan masyado. Luwas lang kung may guider na nakaswito sa sina ng book na ginabasa niya. So, kinanglan kita iya, mga kauturan, kinanglan naton guide. Kaya may mga porsyon dara nga maiwat na kung intindihon, pag kinanglan kita sa pabulig nga mahangpan naton ang pulong sa Ginoo. So, kinispikar ni Felipe sa iya, ang iya ginabasa sa Isaiah chapter 53 na, ang iya ginabasa about kay Jesus Christ na nangin kordero siya, kaga na nangin nangin ulipon sa tanan, kag ginihaw sa kinispikarya ang pangitabo kay Jesus Christ kung paano siya na-crucified sa cross until na siya napatay, mga kauturan. So, lang po bina about sa bautismo kay ang kamatayon ni Kristo, kag ang paglubong sa iya, kag ang pagkabanhaw, gin-aplikar na siya sa water baptism. So, kung ang tao nag-undergone sa water baptism, mga kauturan, so na-apply ang kamatayon ni Kristo kapag lubong kag pagkabanhaw. So ang iya dugo, makauturan, nagluwas sa tanan. So kung ang tao hindi mag-undergo sa water baptism in Jesus Christ, name mga kauturan, ang name Jesus Christ, amo na siya ang ginahimo nga formula o formulating name ni Jesus Christ sa water baptism para na mapatawad ang aton mga sala. So, ang effectiveness, makauturan sang kamatayon ni Kristo sa cross, kung ang tao mag-undergo sa water baptism. So, kung hindi siya mag-undergo sa water baptism, ang kamatayon ni Kristo sa cross, wala siya makauturan lapot. Pero ang kamatayon ni Kristo, ang iyang dugo, para dito sa kaluwasan sa tanan ng tao. Pero, kung hindi ang tao mag-undergo sa water baptism, kay ang death, burial, and resurrection ni Jesus Christ gin-symbolize, gin-paagi sa bautismo. So kung ang tao hindi magpabautismo, wala siya kalaptanan, makauturan sa kamatayon ni Kristo. Halimbawa, ang tubig sa biwa para sa tanan nga pumuluyo sa siyudad sa Escalante. So ang tanan may access, ang tanan invited kag qualify nga makangkon sa tubig. So ang tubig sa biwa para sa tanan nga mga kumuluyo sa siyudad sa Escalante. Pero kung hindi ka makadto sa office kag magpa-member, makamunda ang membership, kag ikutaron mo kung ano ang ilang mga requirements na maka-avail ka sa tubig na matakdan ka source sa tubig halin sa biwa, mga kauturan. So kung hindi mo na paghikutaron, hindi ka maka-avail sa tubig. Although
nga ang tubig sa biwa para gid sa tanan ng mga pumuluyo, para sa tanan. Pero kung hindi ka to makadto sa upes, makauturan kag pamimber, kumbaga kag imo i-comply ang tanan ng mga requirements nga required sa tao, I don't think so kung matakdan ka tubig. Hindi gid mga kauturan. Kung may tubig ka man gid na connection na rin sa biwa, kung sabay ka to nakadto sa kwan, sa upes, illegal na siya, nagtapin ka. So may multa na dakpan ka, mapiso ka pa. In other words, magsunod ka gid sa tsakto nga proseso. So ang niko ang human, ang electricity, ang niko para gid sa tanan sa siyudad sa Escalante, para sa tanan. Tanan maka-avail, ang tanan qualified nga maka-avail sina, may access gid ang tanan. Para sa tanan nga pumuluyo. Hindi lang para sa puro pagbubuhay, kundi para sa tanan sa siyudad sa Escalante sa 21 ka mga kabaranggayan. Pero kung hindi ka to makadto sa upes sa nuniko, hindi ka gid mag-angkon sa supply sa electricity. Same thing sa dugo ni Kristo nga ginpasagaya sa cross sa Kalbaryo. Ang iya dugo, ang iya kamatayon para to sa tanan nga tao. So ang pamaagi na may kalaptanan ka sa kaluwasan na ginhatag sa Dios, pinagi siya kabuhi, ginalay sa cross sa Kalbaryo, kung mag-undergo ka sa water baptism. Muna ang iba na tawag sila, it is enough for me na si Jesus Christ, He died for me. So, may labot na ko sa kaluwasan. Kaya ang kamatayon ni Kristo, nagdala kaluwasan sa tanan ng tao. Wala question, very correct. Pero ang iyang kamatayon, ginpaagi sa bautismo. Paliw ka sa Romans chapter 6, 3 and 4, mga kauturan. Same thing and same thought. Ang tubig sa biwa, ang supply sa electricity sa nuniko. Kung hindi ka to makauturan, magpamimber sa upes, sa biwak, sa nuniko, hindi ka gid matakdan sa supply sa electricity, supply tubig, halin sa biwa. Same way and same thought, mga kauturan, kung hindi ka mag-undergo sa water baptism, mga kauturan, na dira, gin paagi ang kamatayon ni Kristo, paglubog ka pagkabanhaw sa bautismo. Kung hindi ka mag-undergo sa water baptism, wala kalapot sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios sa tanan nga tao. So kung hindi ka magpamimber sa biwak sa nuniko, way kalapot, di ka pwede matakdan. Amen? So, you need to understand sa gin-explain ni Apostle Pablo sa Romans chapter 6, 3 and 4. Just listen to this sa statement ni Apostle Pablo. Verse, wala pala kamo makahibalo nga tanan kita nga ginbautisuhan kay Kristo Jesus, ginbautisuhan sa iya kamatayon. Verse 4, busa paagi sa bautismo, ginlubong kita kaupod niya sa kamatayon. Yan. Busa paagi sa bautismo. May pulong na busa paagi sa bautismo. So ang bautismo, amo na siya ang paglubong. Kaya nga si Kristo ginlubong. Ginawas kang din sa tubig, pares mga sa Kristo, na banhaw. So ang gospel, itawag sa death, burial, and resurrection. Ang pagkapatay, ang paglubong, pagkabanhaw si Kristo, napatay sa cross, gilubong man siya. Pag nabanhaw siya, banaw yan nagkayag siya. So kung sa ganon, ang bautismo, ginpakasama ang kamatayon ni Kristo, ang paglubong ni Kristo, ginpaagi sa bautismo. Verse 4 pala ang first phrase and statement, Sister Bia. Busa paagi sa bautismo, ginlubong kita kaupod niya sa kamatayon. Kaupod niya sa kamatayon. So, kung hindi ka magpabautismo, wala ka labot sa kamatayon ni Kristo sa cross. Ang iya kabuhi, ginhatag niya para maluwas ka. Pero kung hindi ka maglabot sa bautismo, sa tubig sa ngalan ni Jesus Christ, way kakalabtanan sa kaluwasan. Nagintanyag sa Dios sa tanang nga tao. Kasi nindara, paagi sa bautismo. Hindi ka makasulod sa imong balay kung wala pertahan.
So pinaagi sa pertahan, nagsulod ka sa sinakabalay. So kung wala pertahan, hindi ka kasulod. Amen? So kung wala bautismo, makauturan, hindi ka makaangkon sa kaluwasan. Nga ang kamatayon ni Kristo at ang iyang lubong at pagkabanhaw ginpaagi sa bautismo. So kung hindi ka maglapot sa bautismo, so wala ka lapot sa kaluwasan. Klaro? So ang tubig sa biwa, ang supply sa city sa Nunico para sa tanan ng mga tao. So kung hindi ka mag-undergo sa mga requirements na required sa imo na matakdan ka supply sa city kag sa tubig, makauturan hindi ka gid maka-avail. Pero ang tubig kag elektrisidad para gid sa tanan. Buha mga kauturan. Amen. So anong meaning sa bautismo? Palihubasa, padayon, Sister Dia? Agud nga subo nga si Kristo ginbanhaw paagi sa himaya sang Amay, amo man kita maginawi sa bag-ong pagkabuhi. Okay, salamat. So nahampanan naton ining mga tao by sila kabalo nga ang kamatayon ni Jesus Christ sa cross para sa ila luwas na sila. May lapot na sila. Siling dira ang kamatayon ni Kristo nagadala sa kaluwasan sa tanan ng tao, which is correct. Pero ang iya kamatayon, paglubog ng pagkabanhaw, ginpaagi sa bautismo. So kung hindi ka magpabautismo, why ka kalagtanan sa kaluwasan na ginhatag sa Dios sa tanan ng tao. Kaya iya nga pagkapatay, paglubog ng pagkabanhaw, ginpaagi sa bautismo. Ayan, correct? Yes. So, plakpakan ang aton buhik na Diyos ang kautukan. Okay. So, silikra sa 1 Timothy 1:7 nga nagahambal sila, nagapamatuod, bisan wala pa nila mahampan ang ilang na ginahambal. So, may mga tao nga nagahambal sila, naluwas na kami. Kay enough na to ang kamatayan ni Kristo sa cross. So, hindi na kami dapat maghimok sa mga bagay-bagay. So, pagtuon na lang, wala na bautismo. Gina-discredit nila ang water baptism. No? Labi na gini sa mga baptist, mga kauturan. So, gina-discredit nila ang water baptism na wala na lapot sa kaluwasan. Doctrine ina, mga kauturan, ni Satanas. Una ka sa radyo, ginahapoy ko ginasa na term, na pulong, nga ang plano ni Satanas ang kanang tao hindi maluwas. So ang bautismo nagaluwas, Mark 16 ang nagatuo kag mabautismuhan maluwas, ang wala nagatuo hukman sa silot. So kung may tao magambal ang bautismo hindi makaluwas, nanging partaker siya sa trabaho ni Satanas. At trabaho ni Satanas hindi sa gustong ang tao magkalaluwas, gusto niya dalpon sa inferno kundi siya ginukman kagipahamtang siyang Ginoo. Kay si Satanas makauturan, hisaan, pagbugalon, tanan ng kalautan niya sa iya, di sa gustong ang mga tao magkadto sa langit na dito sa halim. Alam mo na, ginadisib yung tao, ginahinto yung tao, kag nagkapadulong sa kalaglagan, upod sa iya. Muna nga kung may tao magambal, ang bautismo hindi makaluwas, pagtuo na lang gid. So iya, devices ang kaaway nga malisaka makauturan sa pag-angkon sa kaluwasan. Very clear ang statement ni Jesus Christ na nagasiling dira. So whosoever say believeth on Him should not perish. Okay? Di siya malaglag, hindi siya madula ang nagatuo sa iya. Kag sa verse 16, no, ang nagatuo kag ang nabautismuhan maluwas. Ang wala nagatuo hukman sa silot. He that believeth and is baptized shall be saved, but he believeth not shall be
condemned. Shall be damned. So mga kauturan, ang pagtuo kag ang bautismo goes together. Dili pwede mga kauturan masipara ang pagtuo kag bautismo. Kaya bautismo amo na siya ang action sa imong pagtuo. So kung may pagtuo ka, dapat may action. So faith without works is dead. So ang pagtuo na patay, hindi na makaluwas. So hindi kinaamo na ang pinaka bottom line sa nabon nga teaching, pero gin-plaster ko na kaya may harap kita na utod sa pagtuo pag-on nga na bautismuhan sila ni Sister Chick kag ni Brother Johnny Rodriguez na kauturan. Dapat maintindihan natin ang mahangpan na kung may mamangkod sa imo nga nagpabautismo ka, kabalo ka mag-ispikar. So ang kamatayon ni Kristo kag pagkalubong kag pagkabanhaw gid paagi gid sa bautismo mga kauturan. Okay, so ang mga tao kung maghambal ng bautismo hindi makaluwas, butig ina mga kauturan. Kaya ang Bible nagpamatuod kag madamo ng mga bersikulo nga ginwali sa mga apostoles ang pagtuo, pagginulsol, kag bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus Christ. Hindi kada kabasa sa Biblia ang bautismo hindi makaluwas. Pero kadamo sa sitas sa Biblia ang bautismo nagkaluwas. Isa na dira sugo ni Jesus Christ sa Mark 16:16. Balikod ko sa pagambal ang nagatuo kag mabautismuhan maluwas. First Peter chapter 3 verse 21. Karon ang bautismo nga kaangay sini karon nagaluwas sa aton. So nagaluwas gid ang bautismo mga kauturan. So kung may tao maghambal nga ang bautismo hindi makaluwas, butigo na siya mga kauturan. Kung may tao nga maghambal nga ang adlaw bugnaw, butigo na siya. Kaya ang adlaw nga kauturan init. Kung may tao nga maghambal nga ang bulan init, butig mga kauturan. Kaya ang bulan hindi init. Hayat. Kung may tao nga maghambal ng inferno, pwerte kabugnaw ang inferno. Butig mga kauturan, kaya ang inferno nagasilindira nga kalayo, kag ang tao nagabagrol sa ila mga ipon. Pag nag-shakit sila sa kasakit, so butig na mga kauturan. So kung may tao nga maghambal nga do babahi kagit, daw lang. Pero sa kamaturan, lalaki ka. Sila nga, daw lalaki ka gid. Daw lang. Pero sa kamaturan, babae ka. So makauturan, duha lang gid, naging tugas ang Diyos. No? Bayi ka, laki. Huwag siya nagtuga, duha ka, laki, kung duha makabayi. Huwag mo siya nagtuga sa duha sila na to mga bisexual, no? Maibog sa bayi, maibog sa lalaki. Ang palatyagon naging create sa Diyos. Kung bayi ka, palatyagon na pang babayi. Kung lalaki ka, palatyagon na pang lalaki. So, wala Diyos ng tugas ng Adam and Steve. Amen? Abe and Christine. So, ang gintugas ng Diyos, Abe and Adam. So, si Abe, babayi, si Adam, lalaki, mga kauturan. Okay. So, ang aton, na natun-an diri sa verse 16, ang bukos nga kasulatan, ginbugna sang Diyos, it is profitable, it is useful for correction, for instruction, ano pa di? For reproof, for doctrine, for instruction. That the man of God, agod ang tao sa Diyos, mahigpit at masangkapan nga sa tagsa kamaayong
buhat. So ang purpose ng Word of God na ang tao sa Dios makauturan mahimpit. Mangin perfection. Because deceive ang aton ng mga parents na kauturan kag nahulog sila sa sala. Nangin imperfect kita sa mata sa Dios. So hindi na kita perfect in the sight of God bangod sang sala. Pero we thank the Lord ang iyang mga pulong amo ang nagapa-perfect sa aton according diri sa ginhambal ng Apostol Pablo sa verse 17, chapter 3 sa 2 Timothy 3:17, that the man of God may be perfect. Agod nga ang tao sa Dios mahimpit, maging perfect kita. Ang handom sa Dios sa aton nga maging perfect. Wala gandom ang Dios makauturan nga maging perfect kita. Gusto sa Dios nga maging perfect kita. Perfecto. Wala sang ikasaway mga kauturan. Ang aton ginabuhi. So sa Ephesians chapter 5 verse 27, ang glorious church na kwaon sa Dios, blameless, stainless, spotless. Wala gid sang ikasaway mga kauturan. So mahimo lang na kag mangin-amo kita sina mga kauturan kung hindi kita magpalayo sa anuman, sa pagtudlo, pagsabdong, pagsaway, paghatagiya, kag ano pagit sa pagpanudlo, doctrine, no? For doctrine, missionar dira, for doctrine nga i-doctrinate ng tao, may doctrinal nga teaching mga kauturan sa tao. So, doktrinahan ka. So, ang tao mahimpit dira, maging perfect. So, kung kwaon ang pagsabdong, pagsaway, ang pagpanudlo, initanan kwaon mga kauturan, do you think maging perfect ka in the sight of God? Kung wala na sang nakasaway, wala na sang nagkakorek, wala na sang may nagatudlo, wala na sang may nagagiya mga kauturan, ang tao hindi na mahimo ang perfect. Of course, we are not perfect in the sight of God. So, hindi kita perfect mga kauturan. But, nagapakadto kita sa perfection. Gusto sa Diyos makauturan na maging perfecto kita. Sa una, hindi kita matarong, hindi kita balaan. But we thank the Lord for His words. Siningara sa John 17:17, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. So kanang tao, may word of God, gina-apply niya sa iya kinabuhi, ang pulong sa Dios, may mo siya nga matarong, katbalaan, mga kauturan. Plus, pagid nga tagaan kagid siya sa gahom sa pagkainanak sa Dios through Holy Ghost baptism, mga kauturan. So, kumpleto na gid. That's why sa ni Apostol Pablo, we are complete in Him. We are complete in Him, in Jesus Christ. So, kung na-receive na ton ang Word of God, may faith kita, may repentance kita sa atong mga sala, pag nag-undergo kita sa water baptism through His name, kag may Holy Ghost baptism kita, may holiness pagit, kag nag-endure pagit kita, makauturan sa kagalagad sa Ginoo, we are complete on Jesus Christ, kag mahimo kita nga himpit nga tawo, mga kauturan, hindi sa ladlungon, masukluban kita sa maayong buhat, masangkapan. Amen? Verse 17, kung inyo daratanahon sa inyong Biblia, 3:17, sa 2 Timothy, mga kauturan. So, ang tao, hindi siya masangkapan sa maayong buhat kung wala siya ginatuluan, wala siya ginagiyahan, wala siya mga kauturan ginasaway, ginasabdo, hindi siya makauturan magtadlong. Paano ka naging professional kung wala ka nakagi-estudyante? Samtang estudyante ka, kanang korreksyon, makauturan, dokulan, ginasulay mo.
Before kita nagpastor, before kita nag-evangelist, mga kauturan, before kita nag-lead sa mga tao, ginsulay na kondaulan ang mga correction. Schooling ko sa Bible School, napuno ko sa correction, mga kauturan. Siyempre, parte na sa aton nga improvement, sa aton nga pag-grow sa ministry, mga kauturan. So, inatanan ng mga corrections nga akon na-encountered sa una. Kag nakabulig, kag nahimo ako sa pugay, kag sa imahe sa Dios nga nanginhimpit kag matarong kag hindi sa labdumon ang akong kabuhi, mga kauturan. The reason why, siling na Apostol Pablo kay Timoteo, nibaluan mo Timoteo, alin pa sa imong pagkabata, nga ang tanan nga mga kasulatan nagapaalam sa iyo. So kung napunan kita sa Word of God, muling nagapaalam sa ako. Pero kung wala ka napunan sa Word of God, hindi ka maalam. Pero kung katuon ka, pag naibaluan mo, makauturan, ang pulong sa Diyos, kanitindihan mo, ikaw isa ka tao nga maalam. Wala sa mangok na tao nga lutid sa Word of God. So, ang aton nga key verse can be found in the book of 1 Timothy 1:7. Nakaupuran. So, hindi lang kita nagahandom ng mga manunudlo, hindi lang kita nga nag-explicar sa Word of God, nahangpanta ang aton gina-explicar. May mga tao sa sininga kalibutan, praise God, nga nagatuon sila sa Biblia, nagpamatuod sila sa ilang nga ginapamatudan, pero siling na Apostol Pablo, wala nila mahangpan ang ilang ginapamatudan. Pag wala man nila nahangpan ang ginabasa, just like sa isa kayuno ko, ang ginabasa natin kagina, naging pamangkot ni Felipe, nakaintindi ka bala sa iyong ginabasa. Sila nga luwas lang kung may tao na nagagiya sa akin. Kaya may mga tao nga nagabasa, pero hindi nila mahangpan ang ilang ginabasa. So, naginanglan sila sa someone na magalid ka mag-explica, makauturan sa sinat, nga book na ginabasa na hindi nila mahangpan, mga kauturan. So, naginanglan kita sa giga. Dini Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Be followers together with me. So, magsunod kita kay Apostol Pablo, kung nga si Apostol Pablo, nagsunod kay Kristo. So, follow me as I follow Christ. So, kung si Pablo wala nagsunod kay Kristo, hindi makita magsunod sa iya. So, kung nagsunod kita kay Apostol Pablo, kung nga siya nagsunod kay Kristo, nasunod ka si Kristo. Amen. So, akong liwaton sa paghambal, mga kauturan, kung kwaon ang correction, no? Ang rebuking, ang instruction, ang doctrine, kwaon ka ni, wala sing tao nga mangin perfect. Wala sing tao nga masukluban sa maayong buhay. So, may isa ka pangunahuna, may isa ka pastor na naghambal, nga nabatian ko, mga kauturan, sila niya, bilang mga pastor, hindi ka mo magproblema. Hindi ka mo magkaguol. Hindi ka mo magkasuko. Kung may mga membro nga sa lawayon, ay wala sa iglesia, wala sa simbahan, nga wala nagkapasaway. Agree ka po sina? Ang akon nga motivation sa una, ang akon nga mindset, na gusto ko ang tanan nga mga membro, hindi na sa lawayon. Pero nagliwat ang akon nga mindset, kasi siling sang nagwali, ang akong gin-analyze makauturan, saktugit. Siling niya, kung wala na sa lawayon, ang iglesia nga ginamanage mo, ginahandle mo, why na dara ka sa why? Hindi ka na magpastor. Na magpastor ka pa, kaway na sa lawayon. Amen? So, kung wala na pasyente, away na kwarta ang nurse at doktor.
Mano kapada, kaway naman pasinti. Kaway naman kabalatian. So hindi ta magkaguol, hindi ta magproblema, hindi ta magsubok bilang pastor, nga kung may nagapasaway. Kaya ma-execute, maka-perform ka as a pastor sa imong trabaho. Kung wala na kapasaway, kag wala naging nagapasala, kag hindi naging makasala ang membro, no need to preach the word of God. Di na dapat iwali ang pulong sa Diyos. Kita mo sa langit, why na ito may nagawali sa langit? Sa langit makauturan, kanta na to, worship, kundi si Jesus Christ kung nag-inambal niya, dito magkita. So, ang langit, mga kauturan, hindi lang puro pagdayaw. Kasi ma-misinterpret nyo, ma-misunderstood nyo, mga kauturan. Ang pagkabuhi sa langit, kakay man sa akong diri. Kita mo, bali Jesus Christ, kundiin ako, dito man kamo. Ang atong pagkabuhi diri sa kalibutan, likewise, sa langit, may time sa worship, may time, mga kapatid. Hindi ka puro worship na lang worship. Hindi na ito ma-enjoy ito ang lugar. Kung puro na lang ito worship. 24 hours. No? A day, at night. Worship na lang worship, mga kauturan. Hindi na ma-enjoy itong langit. Oh, ang paradise may tubig. Sila isang rich man. Ibutang ang tudlog nila sa tubig. Kasi nga may tubig, kung anong pulo sa tubig, hindi ito pag-inon. No? Anong pulo sang kwarto to, mansyon na itigana sa Diyos, hindi na ito na-enjoy. Ang pagkabuhay na ito, dari sa kalibutan, likewise doon sa langit. Kaling diferensya, hindi na tagutumon, hindi na tamapatay, hindi na magkasakit. Ito parehas lang yapon. So may time mga kauturan sa worship. I don't know kung anong set up dito, basta ako na akong pag-intindi. Hindi lang puro worship doon sa langit. Kasi siling ni Jesus Christ, kundiin ako, dito man ka mo. Ang Diyos gani, sa third coming niya, makauturan, upod na tadara. Iway na worship. No? I-enjoy din natin to, mga kauturan. Ako, ano ta to? Una-una na to. Pero kung siyempre, no ka, why na to paway, puro na lang to syahit. Puro na lang to pinitin siya, ang nakautura, kung nato ka sa inferno. So dito sa langit, enjoy na to ang lugar ng mga kauturan. Hindi lang puro worship. May time sa worship. Tamo, may time kami sa silent dito. Pila ka oras? Isa ka oras? Silent ang langit. Na kita na ni John di Beloved, isa ka oras, silent ang langit. Wala worship, silent mo. Kita na. Kung nabasa ka mo sa Book of Revelation, mga kauturan, matunan nyo, 1 hour. Why di ko kamabatian? Silent, mga kauturan. Oh. So isa ka oras. Si John di Beloved na ang naka-witness sila. So, ma-enjoy kita tiya sa langit, mga kauturan. So, 1:44 ang aton oras subok. So, dari mga kauturan, mapokus ko dari sa doctrine. Sa Book of Acts chapter 4, verse 42, they continued steadfastly an apostles' doctrine. So, kung magsiling ka nga doctrine sa Greek word itawag sa nga didaskalya. Didaskalya. Ang butsi nga nun sa didaskalya, mga kauturan, which means teachings or instruction. No? They continued steadfastly in apostles' teachings, in apostles' instruction. Didaskalya. Okay, sa Greek word, ang ulo nga doctrine, mga kauturan. So, siling dira sa akong naintindihan, mga kauturan, nga nagpadayon sila sa pagtudlo sa mga apostoles. Nagpadayon sila
sa mga instruction, teachings sa mga apostoles. So kung ang imo education wala na-connect o kung hindi credited sa DepEd, bisan nasantapan ka sa ibalo ka kaalam, hindi credited sa DepEd, mga kauturan is useless. Tama po mga teachers, hindi credited sa DepEd. So wala saysay, invalid, hindi valid, mga kauturan na hindi credited sa DepEd. So bisan ano nga ito na ibaluan, isa aton kaalam, mag-explain, lamang ka na ibaluan sa mga books. Pero kung wala kita ka-follow sa teaching sa mga apostles, wala kita ka-follow sa instruction sa mga apostles, they continued steadfastly an apostles' teaching, an apostles' instruction, an apostles' doctrine, mga kauturan. So wala saysay tanan na naangkon sa tao. Tanan magasiling amen. Amen. The reason why na i-follow naton ang teachings at instructions sa mga apostoles. Ang tao makauturan magtuo, mag-inulsol, magpabautismo sa tubig sa name gift ni Jesus Christ for the remission of his sins, at maandar po siya sa Holy Ghost baptism, holiness, outward and inward holiness, ma-endurance siya. Itawo nga na po na ni ang faith, repentance, water baptism, Holy Ghost baptism, holiness, mga kauturan. Pero 3 years after, 4 years after, nag-untat siya sa pagsimba. Nag-untat siya sa pag-alagad sa Diyos. Until nga siya napatay, pwede kabalik, pwede nag-inulsol. So, sayang mga kauturan, nangyayaan po. Kasi ni Jesus Christ sa Mark 13, ang makapadayon tugtog sa katapusan, amo lang ang maluwas. So, kung hindi natin i-follow ang hindi nga teachings, mga kauturan, na hindi nga teachings, halin kay Jesus Christ. Sila ni Jesus Christ sa mga apostoles sa Book of Matthew chapter 10 verse 40. Verse 40 or verse 42. About na sa tubig dirakan. Ang bali Jesus Christ pala nga na nagdawat sa inyo, nagdawat sa akon, na nagsikway sa inyo, nagsikway sa akon. Verse 42 na. Paki-check abi Sister Dia. Ang nagdawat sa inyo, nagdawat sa akon. Ang nag-reject sa inyo, nag-reject sa akon. Matthew chapter 10, verse 42. No? 42. Paki-check daw. 40. Verse 40. Okay, verse 40. No? So, kung gid-receive ta ang teaching sa mga apostles, mga kauturan, na-receive ta ang teaching ni Jesus Christ. Pero kung gin-reject naton, gin-ignore naton ang teaching sa mga apostles, why naton makauturan na-receive ang teaching ni Jesus Christ. So siling ni Apostol Pablo, ang nadawat ko halin kay Kristo, why ni nadawat halin sa tao kung gitudlo sa tao. Aliw basa sa Galatians chapter 1 verse 10, 11 to 12. Verse 10. Galatians 1 verse 10, 11 to 12. Sister Dia. Taga Galatia Kapitulo 1, versikulo 10, pakadto sa 12, Pastor. 12. Nagapangita bala ako karon sang kahamuot sa mga tao ukol sa Dios, o kung nagahimulat bala ako sa pagpahamuot sa mga tao, kung nagapahamuot pa ako sa mga tao, hindi ako kuntani ulipon ni Kristo.
Kaya ginapakilala ko sa inyo, mga kauturan, nga ang maayong balita nga ginwali ko hindi suno sa tao. Kay wala ko mabatong inigikan sa tao. Ang ato nga pagtudlo ng konta, hindi niya sunod sa tao. This is not the will of man, this is the will of God. So nakuha ni Apostol Pablo, halin sa Diyos, halin kay Kristo, hindi halin sa tao. Hindi nga pagtudlo, hindi halin sa tao. Kaya kung sa tao, ni mawasak, ni maguba, ni madestroy. Pero halin ni sa Diyos. Sige, padayon. Ukon gintudlo ini sa akon, kundi ini paagi sa bugna ni Hesus Kristo. Verse Okay. So, pinaagi sa bugna ni Hesus Kristo. Tandaan ta, way ditudlo siya sa tao, way yan nakuha halin sa tao, kundi halin sa Diyos. So, kung ako natudlo sa inyo, tao makita nyo, pero ang ako natudlo, hindi niya akon. Halin niya sa Diyos. Kumong naging uwak tani sa mga sulat sa mga apostoles, ang ila ginsulat, ila ginwali, ila gintudlo, gin-receive na ton, gintudlo man sa inyo. So, suma total, hindi ni nagalin sa akon. Wala man ni nagalin sa mga apostoles. Wala ni nagalin kay Apostol Pablo. Kasi din nga, wala ni gintudlo sa tao sa akon, wala ko ni nakuha sa tao, kundi nagabot ni sa bugna ni Kristo. So, initanan ng mga pulong aton angkon, halin sa Diyos. Iyan ni pulong mga kauturan. So, amo ni ang dapat naton ipadayon. So, inwali sa mga apostoles, magtuo, maginulsol sa mga sala, magpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus Christ, patawad ang imo sala, kag magpabautismo ka sa Espiritu Santo, mga kauturan, kag magkabuhi nga balaan, may maayo ka na nga kinaiya, namin imo batasan, no? Inward holiness, kagkabalo ka na magbisti sa nagakaigo, mga atayat naton, mga binayuan naton, mga kauturan, so nagakaigo na. May modest apparel, mga kauturan. May godly apparel. So, Diyos nun na pamisti, may kaugdang, may kaligdong, formal, mga kauturan. Kamunihan pa ito sa ilang ibadan dyan, yung Mr. Che. So, ulihin na lang kung magtudlo about holiness and outward holiness. So, sunod na lang na. After 3 months, mga kauturan, na pagsimba nila, kaya na po mag-tudlo sa outward holiness. Kaya hindi pwede mga kauturan na baon ng isda sa dagat, na dito ka manghimbis mga kauturan sa dagat. No? So, baon mo ng isda, butang sa lamisa sa merkado, o kung mananagat, galit dalon sa balay, dito mo na himbisan. So, hindi naton pag i-direct, mga kauturan na waswasan na yun naton, himbisanay ka na yun, masakitan ng kauturan ng isda, buhi-buhi pa na, mabisik ng mga kauturan. So, painlabo na to sa Word of God, paintindihan na to, kaya kung maintindihan, isa ano pa nakakihat ng mga kauturan, hindi na makauturan magpalagyo. Magpalagyo, kanitindihan niya. Muna mga apostoles, inbuksan sa Diyos ang ilang understanding. Luke 24:45. Inbuksan sa Diyos ang ilang understanding. Lapay nino para mahangpan nila ang buko sa kasulatan. Sana hangpan nila. Bisan ang ihadon kasi sa espada. Palakton sila sa baga na nagatiniil, i-deny lang si Jesus Christ, sila kapuilin na pag-i-deny. Pang masuhon sila, pang panaon, ipaguyod sa kabayo, isukpa sa kalayo, isukpa mga kauturan sa baga, ihapoy sa mantika, prituhon mga kauturan, hindi git sila mag-give up.
sa siningan na ibangon, naiintindihan nila ang ilang sudlan ng kauturan. So muna nga kung mahampan sa tao ang katayuan sa Diyos siya kabuti, mahapos lang na makauturan ang pagtudlo. At kung mahampan ang pagtudlo, ma-apply na dayon mga kauturan. Di ko ni kasaho kung mga porma mo ni. Pero sa naintindihan ko ang Word of God, tanaw ko sa Espiritu Santo, ang mayan mo na. Iliwan sa Diyos, mga kauturan, at nakasahog na ko. So, nandi ko ni kasahog. Ilay na akong mindset. Pero sa impact ko sa Diyos, nanihan ako. Pagkita ko kay Brother Johnny, kapadulong, may pagkali matuluan sa outward holiness, pero nga tayo apostolic. Lakpakanta nga itong Diyos. Okay, so, may harap ako 4 minutes. 1:56 ang aton na time subong. So, hindi kita mag-lisa sa mga pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Dira kita mahimong himpit ka tao o masukluban sa maayong buhay. Tandaan ka na kung sala ina sa mata sa Diyos, salain. Ang sala hindi mangin insakto, at ang insakto hindi mangin sala. Ang procedure sa una nga panahon sa paghalan may dugo. Mo gina ang practices sa mga tao nga nakakilala sa matuod nga Dios sa Old Testament. So una nga naghalad dira sa Dios, si Cain kag si Abel ang magutod. Di na nila nakuha ang estilo sa ilang ginikanan. Paano sila makahimok sa paghalad sa Dios kung wala na nila nakita sa ilang ginikanan? Paano sila makahalad sa Dios kung may Dios galit na kung wala sila gitutuan? So sa time sa ilahalad, sa time sa ila-worship sa Dios, mga kauturan, naghimok sila altar, kagara gindala nila ang ilahalad sa Ginoo. So si Cain, ano siya? Farmer. Si Abel, mga kauturan, shepherd, bantay sa mga kasapatan. Mga kasapatan, iyan na trabaho. Si Cain, mangunguma. Muna matanong sa mga fruits, mga vegetables, iyan na trabaho. Mga kauturan. So sa time sa halad, inalagay na mga kauturan. So gikuha ni Cain ang first fruit. Mga first class kid. So si Abel nakuha man sa iya ng firstling. So gindala nila nga duha sa kubang sa Dios, kagin sunog. Wala na nabutang mga kauturan ng sunog. Pero kay chindi na kita. Nagkam sa halad sa Dios sa Old Testament, si Noah after sa flood, himo sa altar, kag nagkuha sa sansapat, kag iya sunog. Kag napanimawan sa Dios, kan Dios nanhatag kubinan. So ginasunog si Elijah na utangan halad, iwa-iwa ito ang baka, kagin sunog sa kalayo sa Dios salin sa langit mga kauturan. Sunog po din na. So amo tong ilang team sa ilang debate na may kalayo halin sa langit na magsunog sa halad. Kung wala kalayo halin sa langit na magsunog sa aton halad, hindi na among matuod nga Dios. Pero kung may kalayo halin sa langit na magsunog sa halad, amo na matuod nga Dios. So ang natabo kay Prophet Elijah na halad sa iya na nga time, sa iya mapagtawag siya Dios, may kalayo halin sa langit nagsunog sa iya na halad. Pati tubig gin-consume ng kauturan sa kalayo sa Dios. Okay, so dito na duwa ka magutod, naghalad na sa Dios. So gitala ni Abel ang mga tampok ng mga unagin nga bata nga napatampok niya mga kauturan. Nag-iyagin, iwa-iwa, tukang sa altar, insunog, in-offer sa Ginoo.
So ang kay Cain, gidalayaman to ang mga prutas, mga vegetable, kalabasa, talong, mga grapes, kung ano pa to, tanan-tanan. So preparado ang duwa ka matutod. Pero sila sa Bible, ang gindawat sa Dios na halal, amo ang kay Abel. Ang kay Cain, yan din-reject, yan dishonored mga kauturan. Kag dito na lain puot ni Cain sa iya utod. Tungod wala gin dawat sa Dios ang iya halal. Subong nga panahon ang aton halal hindi na mga sapat, idula na sa Dios. Amo ang aton lawas. Romans 12:1, present your bodies a living sacrifice. Holy. Hindi kita magbulag sa holiness. Holy na acceptable ang tunay. So mga kauturan, amo na ni ang kamot, ang tiil, gasaot, gatumbok, pamalakpak, kakanta, amo na ni ang aton worship sa Dios. Sa una, ang worship nila sa Dios is burnt offering. No? Genesis 22 verse 5, muna sang verse na sa panahon magsunog sila, that is worship. Mga kauturan. Go-worship siya sa Diyos. Pinagi sa halal burnt offering. Ka-shout man sila, ka-clap man sila. Pero ang essence sa worship gid na gina-practice din nila mga kauturan. Kung may offer sila na sapat, kag ginasunog, na butang sa altar, kag gina-offer sa Ginoo. So nga wala gindawat sa Dios ang halad ni Cain. Bangod wala sa nag-follow mga kauturan sa correct procedure. Bisan first class pa na, maayo pa na. Tandaan na to, bisan namin ka pa magwala. Bisan namin ka pa magtuto. Pero kung nalisa mo ang purely ng Word of God, wala pulos sa tubaw. So naminamit mga kauturan. Nanawabla ang mga hindi apostolic, kawalihan ninyong gability ang preaching. Mga wala kakilala Diyos sa speech nila kamati. Di pa sa basta. Pero wala napundar mga kauturan sa kamaturan nga mo ang pulaw sa Ginoo. Si King Saul, ang yaman nga motive, is good, is right para sa iya. Kung mga sapat, wala din patay, ihalat sa Ginoo. Pero kay kaman sa Diyos, patyon tanan. Patyon din tanan. Wala pakialam ang Diyos kung anong plano ka, anong handong ka. Hindi pwede nga maghimo ta dalan nga aton. Hindi pwede nga maghimo ta sang aton nga agianan. Kundi masunod kita sa pagplastar sa Diyos sa atong kabuhi. So wala gindawat sa Diyos ang halad ni Cain. Bisan ano pala nilamig ni Cain. Ginpangkuha ito sa bukid, alsa, ano pa to, grabe nga pagsakripisyo. Ano na gani nga di pataya ya uto, di grabe nga pagsakripisyo, ya wala gindawat sa Diyos. Grabe nga pagpangabudlay mga kauturan, sipag lang, partner. Look do dali, look do dito. Offer sa Diyos. Pero refuse sa Diyos. Reject sa Diyos. Grabe. Grabe nga kasilok, silindra, hulog ang dagway ni Cain. Naliwat ang iyang appearance. Mga kauturan ni Cain. Muna nga, bisan, grabing effort mo, mga kauturan. Once na wala ka na basi sa insakto na ipahimok sa Diyos, sa imo at sa ako, wala kwinta na sa Diyos. Rejikon ginaya sa Diyos. I-try nga wrong spelling, isa lang ka-liter sa imo name, maklay mong kwarta mo sa Palawan. Stricto gani ang Palawan. Stricto gani ang Imluer.
Stricto gani ang Cebuana. No? Ang imo nga name abi, Ronnie. Oh. Nabutang ko sang sender mo na isa lang ka in. Pero nabutang mo tayo double in, Ronnie. Hindi na naamo. Lagat lang kita partas Palawan. Stricto gani Palawan ng Diyos. Amen? Kita mo, mas kita bayo na lang na. Simple lang na yan, bayo lang na. Pero hindi lang antong tao na wala nagsuksok sa pangkasal. Lang yung friend nga, may ka din. Pangkasal din. Huwag kag-attire sa pangkasal, ha? Ngari ka din. Nagsugo din ito ang, ang nagpasalo-salo sa kasal, kagin paguyod sa kuwa, kagin tagbong dito. Dito mga tao gabagrod sa mga ngipon. Ang attire na ito ni makaupunan, credited niya sa tubang sa Diyos. Muna grabe sila kawalihon, may nagawa ni makaupuran, wawliks. Pero word of God, magamu-amo ng mga kawaturan kasi wag yung presensya sa Ginoo. Kita ilok. Pero grabe pa ang suliting mga kauturan. Ang nag-upgrade sa YouTube, sumapan pa, makagalinas ka. Ang nag-upgrade pa kauturan, nabiguti, nagriasta. Kapungos pa mga kauturan. Tagaluap pa, kita pa mga tato. Pero gabi, kabiliti ang word of God. So nga ito nag-garment mga kauturan sa holiness, related niya sa tubang sa Ginoo. Dinapangita niya sa Diyos mga kauturan. Di na ito ni pagsmulon mga kauturan. Although minor doctrine na. Pero minor doctrine mga kauturan. So ginapangita niya sa Diyos. Hallelujah. So mga kauturan, wala gigindawat ang halad ni Cain sa Diyos. Sala. Tandaan ta, ang Diyos hindi tolerant, hindi konsentido. Okay. Lawaton ko niya, grabe ito pangapilay mo, grabe imong effort. Punos mo na lang yun sa imo. Ang Diyos di kasahot. Patay ko sinuwa ang kauturan ko ng kahoy gamit. Ito, langka. Play sa Diyos, buper ng kahoy. Kung ginbutang ito, pertahan sa likod ng kauturan, play sa Diyos, sa kilid. Yan, Cristores na. Grabe ang Diyos maghimo sa takos. Design ng ito. Gisunod din ka na nito. Wala suko ang Ginoo, wala gintuman. So si Cain, way sa gapalo sa instruction sa Diyos. Wala gindawat sa Ginoo. Muna hindi tanan nga pagsimba, adlaw Domingo subong, do halos tanan nga simba man. No? Sa Buddhism, Hinduism, sa mga Buddhist, tanan nga mga tinungan sa tao, gasimba sila, may adlaw sila sa pagsimba. Pero hindi tanan makautura na pagsimba na gina-receive sa Diyos. Yung sa Diyos, hindi ka na katawag sa akong Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit. Matthew 7:21, kundi ato lang ang nagahimo sa kabubuton sa kamay ngayarat sa langit. So dapat ang imo worship madawat din sa Diyos. Ang imo offering sa Ginoo madawat din sa Diyos, mga kauturan. Ang tanan magasiling praise God. Praise God. So, kung kita nabaptize in Jesus' name, nabaptize sa Holy Ghost, may holiness kita, mga kauturan, inward, outward, kag nag-endure kita sa atong pagsimba, pag-alagad sa Dios, overcome tang tanan ng mga problema, mga kauturan tanan, pag-abot sa kamatayon, automatic, ang imo nga destinasyon, langit. Kasi sa Diyos, ato lang, siya lang,
ang makasulod sa gingharian sa langit, ang nagahimo sa kabubuton sa Dios. Ang kabubuton nga gipatigayon ni Cain, iya to ya. Hindi to ya kabubuton sa Dios. Muna kabisa nami-nami pangatong plano, nami-nami patong handong, nami-nami atong speaking makauturan. Pero kung wala nalisa, kag wala nalisa sa Word of God, sa Word of Truth, acceptable na. Pero kung nalisa, mga kauturan, hindi gid na pagdawaton sa Ginoo. Magatindog kamo siningang oras